Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So, meron po isang prayer na alam kong sinagot ako ng Diyos. At yun yung maintindihan niya yung sasabihin ko. Pag atin pong sinaliksik ang kasulatan, sa kanya pong kasimplihan ang pag-unawa at pag-intindi, ay ating madidiscovery na walang aklat sa kasulatan mula Genesis hanggang Revelation na ang Diyos ay hindi nangako. Huwag po natin kakalimutan yan. Hindi lamang out of the 66 books that comprise the sacred book which we call the Holy Bible, ay meron po siya mga pangako, kundi sa bawat aklat ay napakarami niya pong ipinapangako. Agang bakit po niya ito ginagawa? Sapagat kaya niya pong gawin. Kailangan niyo pong makalimutan na yan. Kaya niyang gawin. Hindi ko po alam kung ilang libo o daang libo yung lahat ng ipinangako niya from the Old and New Testament. But what I do know, lahat po ito ay totoo. Lahat po ito ay pinangyayari niya at patuloy niyang pinangyayari kasi nga po, kaya niyang gawin ang sinasabi niya. At isa pong dahilan niya kung bakit sinasabi niya na ano man ang ating sitwasyon, ano man ang nagaganap sa mundo, ano man yung ating nararamdaman, ano man yung version ng Diablo at kung sino-sinong tao, ay wag nating alisin ang ating puso't isip sa Kanya, sa Kanya mga pangako. At ito po ay ating paniwalaan at asahan. Dahil ang mga pangako niya ay totoo lahat. At kung ito po ay totoo, dapat natin siyang asahan. At yun po yung isang bagay na kinakailangan nating pagtibayin ngayon sa araw at oras na ito, sa harap ng Diyos, sa pagtitipong ito, upang hindi na po natin ma-miss yung mga kanyang ipinangako. Kasi nga po, kadalasan, narinig natin yung pangako niya, pinaniniwala nating totoo, pero hindi naman natin inaasahan. Ay kung tayo naman po yung umaasa, hindi naman natin tinutuloy. Ang isang reason po kasi, pag meron na pong ginawa si Satan pangit na bagay, and take note that statement, pag meron na siyang ginawang pangit na bagay, nag-create na po siya ng confusion. Nag-create na po siya ng anomaly. Nag-create na po siya ng distraction. Nai-staka po tayo ron. At yun po yung dapat nating iwasan. Dahil, ano man po yung mangyari sa mundo, ano man po yung gawin ng Diablo, ano man ang sabihin ng sinamang doktor, ano man yung takbo ng gobyerno, ng pamahalaan ng pamunuan, o sino pa pong ma-impluensyang tao sa ibabaw ng lupa, ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. At kung bakit hindi nagbabago ang pangako ng Diyos? Kasi hindi po siya nagbabago. Kaya kinakailangan, pag meron pong ginagawa si Satan, wag po tayong ma-stack up doon. Wag po tayong gumaya po sa mga unang mga alagad na narinig ang sinabi ng Lord. Paulit-ulit sinabi ng Lord na 5 beses niya pong sinalita na makikita natin sa Mateo, Marcos at Lucas na siya'y mabubuhay mula sa mga patay. Don't miss this. 5 ulit niya pong sinabing siya'y mabubuhay mula sa mga patay. Malinaw po nilang narinig yun. Hindi lang po sa isang occasion, paulit-ulit. Ang problema, nung ang Panginoong Jesucristo po ay kinurusipay sa cross, hindi lamang sila na alarma at nataranta,
kundi nung makita po nila na ang Panginoon po'y namatay at inilibing, nakalimutan na po nila yung kanyang sinabi. Totally, wala na po silang senses. Totally, yung mind po nila ay nag-black out. Totally, understanding po nila ay nag-cease. Totally, they don't believe anything what the Lord said. Kasi namatay siya eh. At ito po yung nakakatawa po rito. Dapat, nang mamatay ang Panginoon at siya po'y inilibing, imbis na sila po'y malungkot, dapat sila po'y nagsaya, nagpuri. So, ang ibig pong sabihin, imbis na sila po'y malungkot dahil nakita nila yung pangit na nangyari, pangit na naganap, dapat sila po'y magpuri, lumukso, lumundag, magpasalamat, mag-celebrate personally and corporately. Why? It is simply because, paano mabubuhay ang Panginoon malibang mamatay muna siya? Do you understand that? Naunawaan niyo po yun, mga minamahal, mga anak. Ang sabi ng Lord, ako'y mabubuhay mula sa mga patay. So, paano siya mabubuhay mula sa mga patay malibang mamatay muna siya? Yung problema ng mga alagad, na problema nyo rin po, at dapat tapusin nyo na yung problema na yan, mga anak. Doon po tayo nakatingin sa pangit na nangyari na stack up tayo ron. Imbis na tayo po'y magpasalamat, kagaya ng mga alagad, na nung namatay ang Panginoon, mukhang pangit na nangyari, at hindi maganda, at sila'y lumuksot lumundag, dahil nga, hindi siya pwedeng mabuhay malibang mamatay muna siya. Na yung seemingly na pangit na bagay ay bahagi ng proseso ng kaganapan ng pangako ng Panginoon. Kaya, rather murmuring, rather doubting, rather worrying, or rather backsliding, and rather living in fear, why don't you celebrate, rejoice, shout, sing, jump, dance, and praise God. Because God is not a man that He should lie. What He say, He do, and what He promise, He fulfill. Dahil kung hindi po siya mamamatay, paano siya mabubuhay? So ang ibig sabihin ay ito. Kinakailangan umalis po tayo doon sa seemingly negative at pangit na bagay. Doon tayo tumingin sa ipinangako niya sapagkat hindi yun pwedeng magbago. At pag sinabing doon tayo tumingin, ang ibig sabihin, ini-expect natin, na yung sinabi niya, pangit man ang nagaganap, hindi man ayon sa pakiramdam mo, negative man ang sabi ng doktor at nanggugulo yung diablo ng aabala, ang sinabi niya ay magaganap dahil sinabi niya, kaya niya, dahil siya'y napakakapangyarihan sa lahat. Ang sabi niya, I am watching my word. Do you understand that? Kaya imbis na yung lalabas sa bibig natin ay negative. At tayo po'y pakondisyon sa gawa ng diablo, sa bulong ng diablo, sa sulat at papel ng diablo, sa langat version ng diablo at gawa ng mundo at version ng ating pakiramdam. Dapat tayo po ay magsalita at magpuri, sumigaw, lumuksot, lumundag at magsabi, praise God! His promises are happening now. Do you understand that? Kaya nung ang Lord po ay mag-appear sa kanila, pinagalitan silang lahat. Lahat. Wala exempted. Ang ibig mo sabihin, tatay, kasama si Mary Magdalene. Ang ibig sabihin, tatay, kasama si Mary. Kasama sila sa Salome. Yes! For your understanding. Pag binasa niyo yung Mark 16, 1-14, makikita niyo na kung bakit nagpunta si Mary Magdalene at mga Mary doon sa garden tomb ay para i-anoint ang Lord. Ang ibig sabihin, wala sa thought nila na siya'y mabubuhay mula sa mga patay kasi nakita nilang siya'y namatay. Kaya ang pag-purpose ng pagpunta nila roon sa garden tomb ay para i-anoint ang Diyos. What a disaster, what an unbelief! Na sila po'y
ako'y nagtataka. Sabi nila, who will roll the stone away? Napakabigat nito. Can you imagine that? Walang naniwala kahit isa na siya'y mabubuhay mula sa mga patay. Marys, go to the tomb. Not because they believe He will rise again from the dead, but because they want to anoint Him. Because He is dead. They don't believe. Hindi sila nagpunta ron nang ini-expect. Yung bato na nakaharang sa garden tomb ay wala. At yung hinigaan ng Panginoon ay walang tao. At ang hinahanap nila na dapat sambahin ay nandoon sa tagiliran nila, sa harap nila. Hindi patay dahil siya'y nagsabi, ako'y mabubuhay, dapat muna akong mamatay para ako'y mabuhay. So anong ibig sabihin? Hindi nagtatapos ang Diyos sa isang bagay na hindi niya pinangako. Kaya ang tanong lang na malaki, saan ka nakatingin? Sa nangyari ba sa iyo sa sinasabi niya? Saan ka nakatingin? Sa nararamdaman mo, sa edad mo? Sa bulong ng dyablo? Sa papel ng dyablo? Sa accusation ng dyablo? Sa lahi ng dyablo? O sa sinasabi ni Kristo? Ano ang kinabubuhay mo? Yung sinasabi niya ba? O yung sinasabi ng kung sino-sino? Ano ang kinabubuhay mo? Yung pangako niya ba? O yun ang nararamdaman mo? Ano ang kinabubuhay mo? Yung katotohanan na ba ng sinasabi niya? O yung bagay na nangyari sa mundong pansamantala? Nakakabalik sana itong mga Marys na ito na nagmamadaling tumatakbo doon sa garden tomb. At sumisigaw na, praise God! Buhay ang Panginoon sapagat namatay siya. Siya'y buhay kasi namatay siya. At ina-expect nila na may encounter ang Panginoon. Why should they expect that? Jesus said 5 times, ako'y mamamatay, pero ako'y muling mabubuhay. Do you get that? You must. Yung problema nitong mga Marys na to, humahagulgul. The one I love is dead. Pwede palang mahal mo ang Panginoon mo, pero doubter ka. Pwede palang mahal mo ang Panginoon, pero unbeliever ka. Pwede palang mahal mo ang Panginoon, pero stuck up ka doon sa pangit na nagaganap. Pwede pala yan. Yes! Absolutely. At napakaraming mahal ang Panginoon ay hindi napapagpala. Hindi umuusad yung buhay, hindi umuunat. Yung pananampalataya, hindi nagsosorhay, pero mahal ang Panginoon. Because they don't believe what Jesus said. Nakakalungkot. Hangit niya pang pinapaniwalaan ay yung temporal na bagay. Yung bulong ng dyablo, yung sabi ng tao, sabi ng doktor, sabi ng pakiramdam niya. What a mistake. Kaya imbis na magpuri ang mga anak ng Diyos, ano po nangyari yun? Puno ng sama ng loob, hinanakit, habag sa sarili, pagdidepensa ng sarili, pagkukompromise, pag-atake, paghihiganti. So, yan what I mean. Lahat na po ng foolishness at stupidity ay ginawa ng mga anak ng Diyos. Pero mahal na mga ito ang Panginoon. Mahal. Pero alam mo ko question sa inyo, hindi mahal ni Mary Magdalene ng Lord. Dinasag niya alabaster box. Pinunasan ng buhok niya yung paa ng Panginoon. Pinatakan ng luha mula sa mga mata niya ang paa ng Panginoon. Sa harap ng maraming tao sa bahay ni Simon na Pariseo, ang kanyang dignity bilang babae ay binaba niya. We cannot question her love, but I question her faith. Dahil kung naniniwala po sila ang Lord ay mabuhay mula sa mga patay, hindi po sila galing doon sa upper room nagwiwiping. My love is dead. Mahal na mahal ko siya. Pupunta ako sa garden, tumiyaanoin ko siya. Patay yung minamahal ko. At ang nakakalungkot sa body of Christ, kung konti nakakaintindi ng sinasabi ko. Kaya dapat, ang attitude po nila riyan hindi ganyan, kundi, tayo na, Maria.
Takbo, bilisan natin. Ang Panginoon buhay. Alam niyo kung bakit binilang ko. Ang sabi niya, sa loob ng 3 araw, ako'y mabubuhay mula sa mga patay. Pagkalipas ng 3 araw, ako'y babangong muli. Binilang ko, Biyernes, Sabado, Linggo ng umaga ngayon, buhay na siya. Bumangon na, takbo, salubungin natin ang Panginoon. Oh! Do you get that? Hindi ba sabi ng Lord, pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay ako mula sa mga patay? Hindi ba? Paulit-ulit na lang yan. Dapat ito yung attitude ni Mary at mga Marys na ito. At sinabi doon sa mga alagad, sa upper room, lahat ng tao ron, dalihan nyo, sama-sama tayo. Punta tayo sa gating tumbuhay ang Panginoon. Wala siya ron. Hindi na tayo magtutalak pa ng mabigat na bato. Itutulak ng mga angel yon. Ang Panginoon, wala ron na makikita lang natin ron ay linen, yung baro. Pero yung katawan niya ay alaron, sapagkat ang sabi niya, siya ay mabubuhay mula sa mga patay. At pag nagtanong po yung mga alagad, ano ang katibayan mo? Binilang ko. Friday, Saturday, Linggo ng umaga, ngayon madaling araw, bumangon siya. Woo! May tao ba rito? Do you understand that? Anong problema po ng church? At nasa fivefold, more on po tayo roon sa feeling eh. More on tayo sa emotion. At tayo po yung mga nasa Panginoon na kinukot yung I've been crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ lives in me. And the life that I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself for me. Kinukot po ito, pero buhay sa sarili. Quotation lang po yan. But we don't experience crucified life and death to self. Upang yung faith ni Jesus ay mag-operate po sa inyong lahat. That's the problem. Kaya hindi ako nagtataka. Dahil moron tayo sa emotion, feeling, so we want sympathy. Sympathy. Sa asawa, anak, magulang, kapatid, boyfriend, girlfriend, kapatiran, kung kani-kanino pa. At pag nakatagpo po tayo na magpapakain ng ating mga unbelief, ng ating mga doubt, ng ating mga sympathy, ng ating mga worry, at ng ating po mga emotion at fleshly activity, lumalakas tayo. Kasi nakahanap po tayo ng kakampi natin eh. Kumampi sa mali. Pero yung paglakas mo, saglit. At ang susunod, calamity. More disaster. More problem. Hindi kinukot ni Paul yung I've been crucified with Christ, nevertheless I live yet not I, but Christ lives in me. Malibang naranasan niya ang crucified life. 2 kamatayan ang naranasan ni Apostle Paul, 2. Yung una, death to self. Ikalawa, death as a martyr for Christ. Ang sinasabi niya, I'm a prisoner of Christ. Alam niyo, sa Old Testament, sa panahon po ng Year of Jubilee, nag-release po ang bawat may alipin ng alipin. At pag sila po inirelease, totally malaya na sila. Ano man ang utang nila, cancel na po yun. Pwede na po silang umalis. Malayang malaya. Wala na po silang problem pa sa utang, kung bakit sila naging alipin. Totally clear po ang record nila. At kung meron pong love slave na nagpasya, na wag umalis sa amo niya, sa Panginoon niya, kahit siya po nirelease, bubutasan po yung tenga niya. Bubutasan. Ang ibig pong sabihin, voluntarily, willingly, out of love sa kanyang master, ay nanatili siya sa kanyang custody. At lahat ng sugat sa likod ni Paul ay mark na siya'y love slave ni Jesus. Malaya siya. But he chose to be a slave of Christ. Dala-dala niya sa likod niya ang mark na siya ay love slave ni Jesus. So when we decided
Whatever it takes. Kahit may freedom tayo. To enjoy self. To enjoy luxury. To enjoy blessings. To enjoy everything that the Lord gave to us as a part of our enjoyment in life. But we decided to die to all these things and bear sufferings, injustices, lying, deliberate, willful, lie, accusation, destruction of reputation. And we bear it patiently, gladly, rejoicing, not murmuring, not bitter, not retaliating, not vindicating, but rejoicing. Then that is a sign that you are Christ's love slave. And you experience real death to self. At dito mo may enjoy ang blessing ng kamatayan sa sarili. Ano yung mga blessing na yon? God will be glorified. Christ's life, works, ministry, miracle, power, honor, glory. And everything He has will be seen in you. Ano pa po yung blessing nun? The world will be saved. All the works of the devil will be destroyed. At kahit saan ka pumunta, kakambal mo ang signs, wonders, and miracle. Kahit saan ka pumunta, a lot of people will be attracted to you because they have seen Christ in you. And they will follow you. As the early Christian, the disciples, the apostles, follow Christ because they have seen His glory. The only begotten of the Father. Akala po nagbilang sa kanila. Friday siya kinurusipay. Nilibing siya. Linggo na ng madaling araw ngayon. 3 araw na ang nakalipas. Hallelujah! Pupunta ako sa tomb. Ando doon siya. Hindi nakahiga. Hindi patay. Buhay. Hindi na ako maghahanap ng tutulak ng bato. Magpapadala siya ng angel para itulak ang bato. At ako'y pupunta ron para sambahin siya. At sabihin, Rabboni, totoong salita mo. Ang pag-ibig ko'y tuloy-tuloy. Dahil nung namatay ka, ang pag-ibig ko'y buhay at ang kagandahan. Hindi lang buhay ang pag-ibig ko, pati yung pananampalataya ko. Wala po nagbilang Ano po binilang nila? Ayun, yung persecution. They locked themselves in the upper room because of the fear of the Jews. Ayun po yung binilang nila. Yung weeping na mga alagad doon sa upper room, sa table. Ayun po yung binilang nila. Yung pag-aalala ko ilang Diyo'y pupunta rito, kakalad ka rin sila, ilalabas, paparusangan dahil sila ay follower ng Panginoon. Hindi po yung araw na sinasabi niya, pagkalipas ng 3 araw, papangon ako. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Makinig. The Lord rebuked them all. All of them. Because no one believed. No one believed. Lahat sila nagungungoy-ngoy. Puno ng habag sa sarili, takot. Parang mga anak ng Diyos ngayon. Si Bishop nagungungoy-ngoy. Si Pastor nagungungoy-ngoy. Si Senior Pastor nagungungoy-ngoy. Alam niyo yung mahagulgul. Emotional. Nagungungoy-ngoy. Iyak lang iyak. Puno ng samalab, hinalakit. Awa sa sarili. Si Pastora nagungungoy-ngoy. Amen. Nakuha niyo po yun. Naintindihan niyo. Narinig yung pangako. Pumapalakpak. Natutuwa sa prophecy. Kumakanta ng hallelujah. Pag meron na pong naganap na hindi maganda, alimutan niyo yung pangako. At yung iba naman, naniniwala sa pangako pero hindi niya inaasahan. He simply flow and flow and flow. I don't know hanggang kailan siya magpo-flow. Nakalimutan niya yung pangako na Diyos may panahon ng kaganapan. Hindi pwedeng let it flow. Do you get that? Bakit pahawak ang church ng Bible? Hindi mo naman ito pinaniniwalaan. Puro ka emotion. Kaya sinasabi ko sa pulpito Ang dami nagtuturo sa pulpito. Kung ano nang pinagsasasabi. Kung anong dinadrama, kung anong inaarte. Kung anong ini-express.
hindi to kailangan ng kongregasyon at niluluwalhati ang Diyos dito. Ang kailangan ng lahat ng kawan na makita sa pulpito ay si Kristo. At dapat ilang marinig ay yung salita ni Kristo, hindi ikaw. At dapat lahat na magtuturo sa fivefold, alam yung tinuturo niya. Tingnan niyo yung church ngayon. Pag may pangangailangan, sino tinatawagan niya? Nasa abroad. Hindi niya pray niyo, mini-message niya. Gagawa siya ng kwento para lang makausap. Alam ng Lord lahat yun Foolishness. Pupunta kung kani-kanino, hindi naman siya pinapupunta ron. Alam ng Lord lahat yun. Ano yun? Foolishness. Nonsense. Impure motive, wrong motive. Siya lang yun. Ayan po yung church ngayon. Alam niya sa Diyos dapat tumawag, pero hindi niya ginagawa. Alternative lang ang Lord. Tapos pag wala siyang nakuha, yun, mumurmur siya, pinabayaan siya, puno siya naman sa manloob, hinanakit, backbiting, resentment, rebellion, lahat po ng stupidity gagawin niya. Sa panibagong distraction ng buhay niya. Sino dapat sisihin? Wala, sarili mo. Because you don't believe God. You don't live by faith. You don't walk by faith. Narinig mo yung word of God, pumalakpak ka, but you don't expect. You don't expect. You don't expect to receive what the Lord promised. At kagaya ng mga alagad, pag nakita mong pangit na nangyayari, namatay ang Lord, patay na rin yung pananampalataya mo, stack up na, wala na, hindi ka na umasa. Sila walang inasahan because they have seen the Lord crucified. He was buried or He is dead. Tumigil po sa salitang He is dead. Kaya na mag-appear na Lord sa dalawang alagad sa road of Emmaus nag-uusap sila tungkol sa Panginoon. Sagot na, sino pinag-uusapan nyo? Hindi ka ba taga rito? Hindi ka ba taga Israel? Hindi mo ba alam na nangyari kay Jesus na taga Nazareno? Siya ay propeta ng Lord na makapangyarihan sa salita at gawa. Marami siyang ginawa magagandang bagay, pero siya ay ipinapako ng mga namumuno. At siya namatay, siya itinilibing. Hanggang doon lang po sila. Pinako ng matay, itinilibing. You see that? Inedit po nila yung sinabi ng Lord. Inumit po nila, dinilit nila. Hindi naman yun ang sinabi ng Lord lang Sabi niya, pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay ako. Ganyan na pong ginawa, Lord. Pinagalitan po yung dalawa ni rebuke. Sabi niya, don't you understand the law and the prophets that the Christ must suffer? And after the 3rd day, He must rise again from the dead. Hindi pa nila na-recognize ang Lord. Maliban nagpakilala sa kanila. Sa alam nila nalaman nung nagpakilala ang Lord, nag-reveal ng sarili sa kanila. Sabi nila, kaya pala, habang nagsasalita siya, yung puso natin naglalagabala, nagbabaga. Ako po'y nananalangin yung kakuparan ng marami sa inyong maniwala sa Diyos. Matapos na po ngayong araw na to. Mahal na mahal niyo ang Lord, pero yung pananampalataya niyo, puwit ng baso, pagong. Panahon na po, nagaganapan ng pangako niya, marami sa inyo, walang natatanggap at umaasa pa. Hanggang kailan kayo aasa? Gagaya ba kayo sa mga alagad? Hindi nagbilang? Nakita nila ang Panginoon pinako, namatay, nilibing, tapos. Pero linaw lang sabi ng Lord, ako'y mamamatay. Pagkalipas ng 3 araw, wala pong nagbilang. Punta po sila, the Lord's Day, that is Sunday. Yun po yung Resurrection Day. Pero yung purpose ni Mary at ng isa pang Mary, hindi makita ang Lord na buhay, kundi para i-ano siya kasi siya nga po'y patay. Pero yung araw, tama. Pero yung pananaw, mali. They understand that. Mahirap makita ang Lord pag wala kayo palagi sa Spirit, mga anak. Pwede ka mag-pray araw-araw dyan. O pwede kang mag-ayuno. Pero pag wala ka sa Spirit, hindi mo makikita ang Lord. Hindi mo siya maririnig. O pwede riyan na pag nagtuturo kayo na isliin mga tao, may gumagaling. That is the grace of God.
Kasi sa totoo lang, kahit pangit ugali mo, pag mag-minister, kagagalawan, Lord, hindi para sa iyo, kundi para sa Kanya, karangalan at sa kanilang may pangangailangan. What to see the Lord as a way of life? It takes a life of living in the Spirit. At pag sinabing nabubuhay ka sa Espiritu, you are always in the faith. You are walking by faith, living by faith, and not by sight. Ngayon, wala pong ginawa ang marami, kundi mag-pray sa pangangailangan niya, pamasahe, pambayad, pampagawa ng bubong ng church na butas, pero siya may kinakain, yung bubong ng church, wala, butas. May problema nito nakakakilabot po ito. Ang daming gano'n naglilingkod sa Lord, hindi natatauhan. Bulag, pipi, bingi, sarado yung utak. Dapat gisingin, ligligin. Naintindihan niyo po. Nakita niya sarili niya. Pero yung para sa karangalan ng Diyos, gawain ng Diyos, sarado utak niya. Pwede po tayo magpakasipag sa paglilingkod. Sabihin na po natin, magpapakamatay kayo sa paglilingkod. But without faith, it is impossible to please God. Impossible. Dito kasama nila ang Lord, araw-araw. Kainan, ministry, sa bangka, sa Galilee, Tiberias, Cana, Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, Decapolis, Genesaret, gathering. Araw-araw. At they don't believe na mabubuhay siya mula sa mga patay. Napakarami pang blessing ang sinayang niyo. Napakarami. Lagi mo sabihin, tatay, kahit 100 years maglingkod kami, kung hindi kami mabubuhay sa faith, ito lang kami. Correct. Absolutely. You're right. Kaya nga lagi na lang natin sinasabi, kahit gaano kapangit ang nangyayari sa iyo, kaya gaano kapangit pakiramdam mo, kaya naman yung report ng doktor, kaya may x-ray yan, kaya may validity yan, kaya may pakyan. Look to the cross and celebrate the accomplished Jesus' victory for you. Thank Him because it is finished. Marami siyang pinoproblema. What an immaturity. Anong pinoproblema mo? Tinapos na nga na, Lord, may 2,000 taon na nakakalipas hindi ka pa lumalaya. Ba hindi ka pa pala bagong nilalang nito? Mukha yung kaligtasan mo, questionable. At ang ibig sabihin ito, hindi ka sumusunod sa Lord. Ano pang hinahanap mong biyaya? Tapos na nga sa krus Anong hiling hinahanap mo? Tapos na nga Ano bang salvation hinahanap mo? Tapos na nga. Ano pang victory? Tapos na nga. Sinabi na nga ng Lord Amen. It is finished. Ano pang success sa negosyo hinahanap mo? Ano pang maraming teaching na ituturo sa'yo para magtagumpay ka sa negosyo? Tinuro na nga sa'yo lahat. Tinapos na nga ng Lord. Enjoy mo na lang. Paniwalaan mo, sumunod ka. Mabuhay ka para sa Kanya. Ikabuhay mo siya. Mamuhay mo yung salita niya. Ano man ang sitwasyon mo? Kung pinanser ka ng gospel, priority mo yung pagliligtas ng kaluluwa, hindi yung pagkain mo, isusuot mo, iinamin mo, pangangailangan ng anak mo, asawa, apo, kung sino pa. But the gospel? Ngayon naman ang isupot ko binilis. Yung totoong pinanser. Ano man ang sitwasyon, priority ng pera niya, ang pagliligtas ng kaluluwa. Yun ang totoong pinanser. Yun yung totoong nabuhay para sa Panginoon. Yun yung totoo talagang namatay na pagdating sa sarili niyang pangangailangan. Do you get that? Ano pang kailangan mo? Tapos na nga, ilang ulit yung gustong mamatay si Jesus sa cross? Ilang ulit? Ako sapat na sa akin yung minsan lang. Kasi sabi, it is finished Now, pwede sana na pwedeng 2 ulit siyang mamatay o 3 kung sinabi niyang to be continue. Sabi, it is finished. Kaya dapat araw-araw i-celebrate Jesus' victory for us. At part po ng celebration hindi ka lang laging masaya. Part ng celebrating Christ's victory that He accomplished for you on the cross is to proclaim it. Nabihin sa lahat. Sigaw. To speak it. To shout it. To declare it. To prophesy it. It involves singing, dancing, clapping of hands, rejoicing, shouting, leaping, jumping,
Ayun po yung ibig sabihin nung you celebrate it. You give all energy, strength that is in you to thank the Lord. Hindi nga ganyan-ganyan ka lang yan. Alam niyo sa Old Testament yan, hindi po qualified yan. Binasa niyo po yung Jewish costume when they praise the Lord. Wala pong gaganyan-ganyan na Pentecostal at Gospel at Old Apostolic na. Old Testament po yan. They dance with all their might. They shout with all their might. They celebrate God with all their might. At di lang po yun. Pumapatay po sila ng mga lamb. Meron silang peace. Part ng celebration. Hindi lang po isa, buong family po yan, tribe per tribe. Yung 12 tribo na yan, lahat po yan ay enjoy sa celebration. Tapos sasabihin ng marami ngayon, I'm proud to be charismatic. I'm proud to be a Pentecostal. I'm proud to be a full gospel. Old Testament po, hindi ka papasa. Kaya pinagalitan ng tatay, anak niyang panganay umuwi po siya, narinig niya, may sayawan, may kaguluhan doon sa bahay nila. Sabi niya, narinig kong sayawan, kaguluhan, ingay na yan, yung selebrasyon na yan. Nananig ng buong bayan. Yun po yung celebration. Nalaman pala niya, yung kanyang kapatid na nagwaldas ng pera ng ama niya, umuwi. Kasi imbis na matawa siya, puno siya ng inggit. Sabi ng tatay niya, pambihira ka pala . Lagi mo akong kasama . Lahat ng aking iyo, hindi ka kumukuha. Isang guya lang, hindi ka kumukuha. Kahit 10 kunin mo. Iyo lahat ito . Hindi ka ba natutuwa yung kapatid mo namatay, bumalik? At dapat lang magkaroon ng kasiyahan. Yan po yung celebration. Lumulog ka, lumulundag ka. Lalo na kung ikaw yung pastor, ikaw yung pastora, ikaw yung bishop, ikaw yung spiritual director, directress, ikaw yung worship leader. Ay talagang, you dance with all your might. Hindi yung, hindi ko alam kung nasaan ka. Wala ka sa Old Testament. Wala ka rin sa New Testament. Nasaan ka? Tanangin mo sarili mo kung nasaan ka. Do you hear that? Ano sabi ng 2 Corinthians 2:14? Thanks be unto God. Why? Who gives us the victory? That is the reason why we celebrate Christ. Thanks be unto God who gives us the victory through Christ Jesus. Yung victory in-accomplish na sa cross, hindi para sa sarili niya, para sa atin. Na dapat mo enjoy sa araw at oras na naligtas ka hanggang bumaba siya. Nangyari po sa marami. Mahal ang Lord, pero naista ka pag may problema. Kung bishop at pastor, namumroblema doon sa isang congregation na naglalay. Namumroblema roon sa maraming bagay sa ministering, hindi naman problema. Ang kailangan niya lang mag-mature kung paano ito isasaayos. Alam niyo, tayong lahat na naglilingkod sa Lord. Pababa sa gustong maglingkod. Hindi po naiiwasan ang pag-aayos ng iglesia. Titigil lang yan pag naging kagaya na ni Jesus ang lahat. Pero hanggang hindi po nagkakaganon, may ayusin po tayo. And this is my fatherly advice. Ang solusyon po dyan, para hindi ka maapektuhan at umusad yung gawain at hindi ka ma-stack up at hindi si Satan magkaroon ng access sa bahay ng Diyos. Ang unang-una ay mamatay ka sa sarili mo para hindi ka apektado. Kasi hanggang buhay ka pa, sasama ka ron. At kung hindi ka nag-mature, ikaw pa yung magdadagdag ng problema ron. Ang dami ko pong alam na walang problema ang isang gawain nung dumating siya, patong-patong yung problema. Siya po may gawa nun. Sasabihin, may inayos lumala, gumulo. Hindi marunong mag-ayos. Tama ang puso, pero mali yung paraan. Hindi marunong mag-timing, hindi marunong gumamit ng salita, hindi mabuhay sa espiritu. Kasi bishop siya, pag ayaw niya. Gusto niya. Walang sasagot, walang magsasalita. Walang hihinga hanggang umihinga siya.
Is that leadership? Ang totoong leader, ito ang katangian niya. Na ibabangon mo yung mahina, na ibabalik mo yung nawawala, yung namamatay sa kasalanan, nabubuhay mo. Yan ang totoong leader. At yung dati ng malakas, napapalakas mo pa. Yung dati ng ginagamit, na motivate mo pang gamitin ng Diyos ng husto. At hindi ka na insecure kung tinatawag sila mga babae at lalaki ng Diyos. Magala ka, especially anak mo sila. Ano yung, ikaw lang yung magaling, ikaw lang yung marunong, ikaw lang yung sikat, ikaw lang yung tanyag. Hindi naman ito pelikula. Sa pelikula, may bida, may kontrabida, may binabaril, may bumabaril, aling karon. Ikalawa, celebrate the Lord. Overcome self and situation. Ang in-overcome ni Jesus sa temptation, sa wilderness, hindi naman si Satan sarili niya. At doon pa lang defeated na si Satan. Wala pa siya sa cross. Kasi kung ang Lord po'y nag-fail sa wilderness, walang redemption sa cross. Kasi pumasok ang sin. Kaya doon pa lang defeated na si Satan. Makikita na natin 100% assurance that the Lord will go on and move on to the cross. Kaya yung marami, panay cast out kay Satan, panay rebuke. Wala namang nangyayari. Aalis yung diablo, babalik uli. Ano bang sabi ng James 4:7? Submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Ay, yung iba, nire-resist yung diablo, nire-rebuke, kinakas out. Hindi umaalis kasi nga, you don't submit to God. 100%. Maliwanag po ba rito ang kasulatan? Submit yourself to God. And then resist the devil. And then he will flee from you. Review yung nasa fivefold. Yung mga namumuno. Si prophet so-and-so. Si apostle so-and-so. Hindi naman nagsabit sa Lord. Buhay sa sarili. Hindi magpipili yung diablo sa'yo. Because you cannot reverse the order of God's principle. Submit yourself to God. Submit. Rebuke, resist, renounce, reject the devil, and then he will flee from you. May hinanakit ka. May sama ka na, lupitan po ka, may habag ka sa sarili. Rebuke ka ng rebuke, diyan cast out ka ng cast out. Sabi ng diablo, hehehe. Kawawa naman to. Pagod na to. Dapat ito mag-repent at mag-submit sa Lord para umalis ako. Rebuke ka ng diablo. Hindi umaalis. Kasi ito ka na ngayon, nanay, deliver mo ko, nanay. May nararamdaman ako, nanay. Pinalayo ka na si Sita, hindi po umaalis, nanay, deliver mo ko, nanay. Talaga outcome nun. Pag sinurrender mo yung buhay mo sa Lord ng 100%, isang salita lang kay Sita, naaalis yan. In fact, pag naging kagaya ka ng Lord, makita ka lang ng diablo, iiwanan ka na eh. Hindi mo na kailangan magsisigaw pa rin yan. Dapat, rejoicing, living like Jesus people tayo. That is how you overcome yourself, your situation, and the works of the devil. You rejoice. At bakit tayo po yung nagpupuri, lumulokso, lumulundag, not for a show, but we are declaring our faith on the victorious work of Christ on the cross, accomplished for us more than 2,000 years ago. And the same time, telling the devil, he's defeated. Nire-remind natin ang diablong talo siya. Yung ating pagsasayaw, pagpupuri, paglukso, paglundag, pagpapaalala sa diablong talo siya. Kahit anong gawin niya, talo siya. Ngayon napansin niya yung sinagot ni sister, pag humiyaw yan, grabe. Amen? At si brother, pag natanggap yung sagot ni sister, pag lumukso si brother, grabe. Kung magbalita yan, kung magpakain yan. Nga lang nanalo sa loto, grabe kung magsaya yan. Nanalo sa sabong. Paano pa kung yung inaccomplish na Lord sa'yo forever? Dapat mas masayahin ka, mas maluksuhin ka, mas malundagin ka. Yung sigaw mo't palakpak, hindi maawat-awat. Amen? Hindi yung kala mo, panos ka nung mga nagpupuri sa Lord, nakaganong ka lang.
Hindi ka lumalago. Ikaw dapat yung susunod na ipako sa krus eh. Pero wag na kasi hindi ka magre-resurrect eh. At wala rin magbababa sa isa krus. Naintindihan niyo po ako. Thanks be unto God. What is the reason? Who gives us the victory? Through whom? Through Jesus Christ. Saan naganap yun? Sa cross. Kailan more than 2,000 years ago? Para kanino? Para sa ating lahat. Kaya araw-araw dapat sineselebrate natin yan. Pag-isip mo sa mga Lord, salamat po binigyan mo ko ng perfectong mga matang maliwanag, eardrum, utak, atay, lapay, abdo, baga, bituka. Salamat po. Yung biyaya, sumaakin na yung customer transaction. Hindi ako magmamaliw sa gawain, hindi ako magpapakapagod lang. Sabi mo, you will send the blessing. Salamat po. Ginawa mo akong ulo, hindi ako buntot. Salamat. Hindi na ako nangungutang, ako na nagpapautang. Salamat. Tuloy-tuloy yung biyaya, tuloy-tuloy yung glory. Because I'm enjoying my glory day. Hindi yung, ito na yung Diablo. Pastor, ang pangit mo daw, sabi nila. Pastor, nanghihingi ka raw ng mga singsing, alahas, lupa. Nagmamakaawa ka daw. Negative ka na. Ako, pangit ako. Sino nagsabi nun? Ayan ang problema nun eh. Pag sinabing pangit ka, nanghihingi ka daw ng kung ano, hindi naman totoo. Magpuri ka, lumukso ka, wag mong pasinin yung Diablo, kumanta ka na. I'm gonna dance in the head of the enemy. I'm gonna dance in the head of the enemy. Amen. Ay, naintindihan niyo po yun. Pinapansin mo yung Diablo, sumayaw ka, lumukso ka. Bakit ka magpapaliwanag sa Diablo kung pangit ka o hindi ka pangit? Hindi naman Diablo nagligtas sa'yo. Bakit ka magpapaliwanag sa Diablo kung anong sinasabi niya? Si Jesus ba nagpapaliwanag? Meron ang kanta eh. Magandang kanta yun eh. Kanina pa po, kinakanta ng Holy Spirit po yun sa spirit ko eh. Kanina pa pong maga hanggang sumigat yung araw. Sabi ron eh, no matter what comes my way. May simula yun eh. I'm gonna dance and praise Him no matter what comes my way. Because the greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner. Kantahan mo yung Diablo, I'm born a winner. I'm more than victorious. I'm a heirs of His kingdom, filled with the Holy Ghost. Oh, oh, oh. I'm gonna dance and praise Him no matter what comes my way. Because the greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I'm gonna dance and praise Him. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. His name is Jesus. I'm born a winner, More than victorious. more than victorious. I'm a head of His kingdom. His kingdom, Filled with the Holy Ghost. filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. More than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. I'm gonna dance and praise Him.
Hallelujah! Praise God! Amen. Sabihin natin lahat, I'm gonna dance and praise Him. No matter what comes my way, for the greater one lives in me. His name is Jesus. I am born a winner. I am victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Be seated, please. Amen. Amen. So ano po yung sinasabi sa atin ng Holy Spirit dito sa Revelation to? Ano po yung sinasabi niya rito? Wag lang daw po tayong maniwalang totoong sinasabi niya. At wala sa atin nagka-question, hindi totoo sinasabi niya eh. Si Satan lang, mga infidel, satanis, mga cults, involved sa occultic practices, agnostic, heretic, ang nagko-question sa sinasabi ng Lord. Pero tayo, wala nagko-question sa sinasabi niya na hindi totoong sinasabi niya. Wala tayong problema ron eh. Alam niyo kung nasaan yung problema? Alam niyo kung nasaan? We don't expect its fulfillment. Yun po yung problema. Especially pag yung nangyayari, especially pag yung narinig natin, pangit. Especially pag nararamdaman natin, pangit. Especially pag yung nangyari, pangit. Yung sitwasyon, pangit. Yung nagaganap, pangit. Yun po yung problema. Do you understand that? Hindi po yung sinasabi na, we believe that. Baptist ka man, Methodist, Presbyterian, Yemele, Full Gospel, nasa Amerika ka man, Canada, Europe, Asia, Africa, Israel, Middle East. Lahat ng mga anak ng Diyos, naniniwala ang sinasabi ni Jesus totoo. Wala tayong problem doon. Ang problem natin, we don't expect its fulfillment. Kadalasan, nai-stack up tayo rin sa negative. Nakukot up sa attention nating mag-bank on sa negative. Parang Ferris wheel, gusto niyang sumakay tayo ron at marami po sumasakay at tayo nang bumaba. Yun po yung problem. Yun din po yung problema ng mga alagad eh. Kasama nila ang Lord every day. Every day. Tinuruan sila. At paulit-ulit na sinasabi niyang, magbabata ako, mamamatay ako, pero hindi tayo nagtapos doon. Pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay ako mula sa mga patay. Eh, doon lang po sila tumigil siya. Ipinako siya, inilibing siya, kasi patay na siya, period. Yun po yung problema eh. Pero ang sabi niya, pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay ako mula sa mga patay. Yan nakakalungkot po yun. Tatakbo si Mary at yung isa pang Mary sa garden tomb. Hindi dahil in-expect nilang buhay ang Lord, kundi para kasi nga nakita nila patay. So, ibig sabihin, nabuhay sila sa nakikita nila. Hindi sa revelation. At yun na rin so kung bakit sinabi ni Jesus kay Thomas in John 20 verse 29, blessed are those who believe even though they don't see anything. Mapapala daw ang sumasampalataya kahit alang nakikita. Kasi sinasabi na nga ng mga alagad pa ulit-ulit yung sila po yung ma-rebuke. Ang pinakahuling na-rebuke si Thomas eh. Kasi na mag-appear ang Lord sa kanila, sa first appearance niya, wala si Thomas doon. Doon lang naniwala ang mga alagad eh, na nabuhay ang Lord. But all of them doubt. From Mary, Mary Magdalene, Peter, John, James, all the apostles, all of them doubt. Ang pinakahuli na nirebuke niya si Thomas. Naniwala lang silang ang Lord na buhay mula sa mga patay nang makita nila.
At yung sinabi nila kay Thomas, Thomas, we have seen the Lord. Anong sagot ni Thomas? No. Hindi po pwede sa akin yung statement yung you have seen the Lord. Malibang makita ko, ayan po yung problema ng church. Eh. Doon siya palagi siya nakikita niya at naririnig, hindi sa sinasabi ng Lord. Hindi po faith yun. Yun po ang buhay ng unbeliever. Malibang makita ko siya at maipasok ko yung daliri ko sa kanyang butas na palad. At maipasok ko yung daliri ko sa kanyang butas na tagiliran. Saka lang ako maniniwalang buhay siya. Pero kung hindi ko siya makikita at maipapasok yung daliri ko sa kanyang palad, yung daliri ko sa kanyang tagiliran, kahit anong sabihin niyo, hindi ako maniniwala. Kaya nung mag-appear ng Lord sa kanya, yun ang sabi, come Thomas, see my hands? Pasok mo yung daliri mo, come. Ilagay mo yung daliri sa aking tagiliran. Anong ginawa ni Thomas sa kanyang shame? Bubagsak lumod, Panginoon ko, Diyos ko. Now, Thomas, you believe because you see me. Mapapalad ang sumasambalataya kahit walang nakikita. Yung natutuhan namin ni nanay sa Lord. Galing tayo sa kalsada, wala lahat. But the Lord spoke to me and said, son, maglilibot ka sa buong mundo. Pupunta ka sa TV, pupunta ka sa radio. Dahil hindi ka humingi ng anumang kayamanan sa akin, yung hindi mo hiningi, ibibigay ko. So alam niya naman yung dinaanan namin. Pero hindi kami natinag kasi hindi ako nakatingin sa dinaanan namin. Doon ako nakatingin sa sinabi niya. Kasi yun ang totoo. Lahat ng bagay sa mundo sinasabi ng Diablo, salita ng doktor kung sino-sino pa, lahat ay temporal. Ang eternal at infallible, unshakable, unchanging, unbreakable, at unstoppable ay ang sinabi, ipinangako, ikinobinat ng Diyos sa ating lahat. Amen? Dapat nagpapasalamat na kayo sa Lord araw-araw. Hindi ko alam kung ano pang wealth transfer inaantay niyo. Ba kayo naniniwalang sinasali ng Diyos at wala tigil siya nagsasalin? Ang iba sa inyo, naniniwala lang paghawak niya na, oh, Thomas, you are a modern day Thomas. Pag babae ka, Tomasa. Wala ka sa faith nun. Hindi ko alam kung paano mo ikakategorize yung sarili mo. Dapat pagising natin sa umaga, Lord, salamat po sa wealth ng wicked. Salamat po sa transaction. Salamat sa open doors. Salamat po sa blessings. Salamat sa katapatan mo. Yun po yung naniniwalang hawak niya at sumakan niya. Hindi yung pag nahawakan niya na yung cheque, yung milyong kontratang dolyar, linggo-linggo, yung nahawakan niya na saka siya magsasalita at magpapasalamat. That is not faith. Wala kang pinagkaiba sa unbeliever. Hindi pa ni-review ko na Lord si Martha. Kasi yung sabi ni Martha, Lord, okay, naniniwalang si Lazaro mabubuhay sa last days, but not now. Sabi ng Lord sa kanya, I am the resurrection and the life. He who believes in me will not die. And when he dies, he will live again. And Martha replied and said, Lord, naniniwala ko sa resurrection, mabubuhay siya, but not now. Sabi ng Lord, I am. Hindi niya sinabing, I will be. Intindihan niyo po ako. Kaya pag ang Lord nagsasalita, lagi kong sinasabi sa inyo, intindihin niyo, huwag kayo puro emotion. Basahin niyo yung revelation, intindihin niyo yung words na ginamit, unawain niyong maigi. Kasi mamimiss niyo po talaga yan. Ako natutuhan ko sa Lord yan. Huwag puro emotion. Intindihin natin yung revelation, yung sinasabi niya. Unawain natin yung content ng prophecy, yung content ng prophetic word. Meron ba siyang inuutos? Kung wala, pasalamatan siya. Kung meron, sundin mo, intindihin mo yung sinasabi niya. Hindi niya sinabing I will be. Hindi niya sinabing I was. Ang sabi niya, I am the resurrection and the life. I am, not I will be, concerning the future. Not I was, the past. Ang sabi niya, I am the present. Do you get that? And the Lord goes in and said, Martha, have I not told you? If you will only believe, not in the future, but today, you will see the glory of God. Kailan po nirelease ni Jesus yung glory that raised Lazarus from the dead? A week later, a month later, a year later, o nung oras na yon. Ayun po yung problema natin eh. Minana po ng marami sa yung futuristic theology. Ayun po yung Amerika, futuristic theology, Singapore, grace, nonsense theology, perverted, twisted grace theology. Ayun po yung problema.
Hindi tayo naniniwala that the glory was being released every day. If you will only believe, you will see the glory. And faith is always now. Hebrew 11:1. Now faith. Now faith. Not tomorrow, not next week, not next month, but now faith. Today, now. Is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Alala ko nga po yung isa nating kamag-anak. Sabi niya, hindi na makakalabas yan kasi daming kasalanan niya, malalakasan yan. Tumawag na kami doon sa mga kaibigan namin, abogado sa Pilipinas kasi nasa ibang bansa sila, mahirap na yan. Nakarating sa amin ni nanay. Sabi niya, paano masasabi mo, huwag nating pansinin niya, walang naintindihan yun. Lalabas yan. Di lumabas. Kasi mga kamag-anak ninyo, hindi na mababago yan. Adik yan, magnanakaw yan. Bakla yan, tombo yan. Ikaw nabago ng Diyos. Gano'n ka makabuti nung makasalanan ka? Mas malala ka pa nga sa Kanya, pero nabago ka. Di kaya niya rin baguhin to. Kaysa sa kakasalita ka dyan, adik, magnanakaw, bakla, puser, sinungaling, wala nang pag-asang magbago. Bakit di mo sabihin, Lord, salamat po na nanalangin kami. Umiiyak ako bilang nanay, bilang tatay, bilang kamag-anak, bilang kapatid. Nag-aayuno ko, marami na luwang pumatak sa mata ko. Ang sabi mo, yung mga luwa ko, inalagay mo sa buti, inaalala mo, salamat po. Ano sa prayer ako, binabago mo siya, gumagawa ka ng paraan at himala sa buhay niya ngayon. Kapag may nagpapakancel sa amin ni nanay, sabi nila, pa, nanay, tatay, ano pong gagawin namin sa asawa namin, lalaki at babae? Sa kamag-anak namin? Sa tiyahin namin tiyuhin. Ang mabait. Ano pong gagawin namin sa kanila para sila mabago? Ito payo namin, nanay. Magbago ka lang sinasabi mo, mababago sila. Magbago ka lang style mo, mababago sila. Mag-alis ka ng mata sa kanila, doon ka tumingin sa Diyos na magbabago sa kanila, nagsabing walang imposible sa kanila. If you will only believe, you will see the glory of God. Faith is always now. Hanggang kailan kayo mag-aantay dyan ng kasaganaan? Tagal lang nga yung prophecy. Dapat araw-araw nagpapasalamat kay Lord. Salamat po, I have it. Thank you, Lord, I have it. Ito po ang simpleng paliwanag. Pag wala po siyang ibinigay na calendar date, ang ibig sabihin, you have to expect it every day. Ngayon, pag sinabi niya, Abraham, pagbabalik ko sa 1 taon, manganganak na si Sarah. So, usahan mo. Na next year, manganganak si Sarah kahit matanda na siya. At kung bakit sinabi ng Panginoong calendar date na yun, kasi hindi po pwedeng maglihi ang babae at pagkalipas ng 1 buwan, lumabas yung bata. Normal pong proseso na sinusunod ng Diyos. 9 buwang ipinaglilihi ang bata, pagkatapos saka siya lalabas. Kaya yun ang ibig sabihin ng Panginoon, next year, magkakaanak kayo. Dinaan niya sa proseso. Kasi magugulat si Abraham at si Sarah, baka himatayin siya sa kagalak. Isipin mo, 1 linggo lang, nanganak na siya. Walang ganun. 9 buwan na dinadala ng ina ang baby sa sinapupunan. Kaya dapat iniintindi niyo yung salita ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, pag nakikinig kayo kay tate, ulit-ulitin niyo to. Intindihin niyo, unawain niyo, mag-pray kayo, pakinggan niyo, kasi liliwanag pa yan. Hindi naman kasi ibig sabihin, nakikinig kayo ngayon, naintindihin nyo na ng gusto eh. Ayun po yung problema. Pumunta ka sa sulok ng bahay, tahimik ka. Hindi na tanong kung malaki o maliit bahay mo. Ako ginagawa ko noon, 1 kwarto namin, si nanay pinatutulog ko. Pag tulog na po siya, doon ako nagko-commune sa Lord. Ilit lang ng bahay namin, 1 kwarto. 5 kami nakahigaron sa isang kamang maliit. Karunungan lang kailangan mo. Doon ako nagko-commune. Doon ako nakikinig sa Diyos. Ako naman ay nasa mission field. Yung bahay na natuluyan ko, kubo lang. Tabi-tabi kami roon. Bumabangon ako madaling araw, pupunta ng bukid. 4:00, gising na ako nasa bukid. Doon ako nagko-commune sa Lord. Dapat maintindihan nyo, gusto ng Diyos. Tahimik na lugar. Kaya hindi po pwedeng marinig mo tinig na doon. May cellphone ka, panay message mo. Paano mo marinig tinig na doon? Nood kang TV. Naglalaro ka ng baraha. Nagpapasil ka, hindi mo marinig tinig niya. At kung siya may magsasalita, ito sasabihin sa'yo, anak, tigil mo na yan, nagsasalita ako. Amen. Kanina pa ako nagsasalita, hindi mo ako naririnig kung ano-anong kinakalikot mo.
Tingnan niyo po si tatay. Hindi pa po si Satanas nagpaplano ng pangit sa buhay ninyo. Ang Diyos may sagot na. At pagkatapos ng diablo magsalita, ang Diyos magsasalita. At itong sasabihin niya, peace be still and know that I am God. Amen? Sasabihin niyo sa iyo kung anong gagawin. Hindi kanya pwedeng pabayaan. Akala ng marami ang nakakarinig lang ng tinig. Ako, si nanay, kasi mga apostol kami at propetisa. No. Lahat ng anak ng Diyos ay pwedeng marinig ang tinig ng tatay niya. Kasi anak ka. Ang kailangan nyo lang, pumayapa. Magbigay ng panahon sa kanya. Igalang siya, irespeto. Nakita nyo ang Lord. Lagi siyang pupunta mag-isa sa Mount Sinai, iniwan niya mga alagad. Sinaunawaan niya po ang principle, he must be alone with God. At matidiscover ninyo, gustong-gusto ng Panginoong masolo kayo. Ako po'y nakasakay sa eroplano. Unang punta namin ng Canada, last year po yun. At ito nga ikalawa, kararating lang namin nung nakalipas. The Holy Spirit spoke to me sa upuan sa eroplano. Sabi niya, anak, bago mo makausap ang presidente, ang dami mong dadaanan. Bago mo makausap ang mga bilyonaryo, ang dami mong dadaanan. Ang mga politiko, kahit nga barangay captain lang to, dami mong dadaanan. Ang sabi niya, dapat maintindihan ng mga anak ko, sila direct sa akin. Anumang araw, anumang oras nila akong gustong kausapin, available ako. In fact, ako nga yung nag-aantay sa kanila eh. Imbis na ako yung inaantay nila. You see that? Anak ka ng Diyos, may direct access ka sa God the Father. Hindi ba amazing yan? Kaya nga siya tumira sa iyo para meron kang makausap. May direct access ka sa Diyos. Wala ka ng bridge pa. Kausapin mo siya. Ngayon si nanay, ang believer, ikatatlo sa magkakapatid, hiwa-hiwalay sila magkakapatid, kawawa po yung naging buhay nila. Kung saan sila pinamigay ng mga kamag-anak. Si nanay, bata pa po yan. Kinakwento niya lang sa akin yan, 9 years old siya. Sa Rigao, naglalakad, makapasok lang sa school. Umiiyak siya pag birthday niya, umuulan, puno siya ng lungkot. Hindi niya kilala ang Lord, pero nag-pray. Sabi niya, Lord, mabuo po kami magkakapatid, magkita-kita kami. Diba? It takes 10 years, 13 years, pero ngayon buo lang sila. Sabihin, sumasagot ang Diyos. Kaya dapat natutuhan natin yan eh. Alam lahat na nagbibiyahe ito. Yung jet lag. Yung tulog ko po ngayon, 4 na oras. 16 hours na biyahe, direct flight. Kahit business class ka, hindi na naman biro yun. Hindi pa kasama yung stopover sa Taiwan. Hindi pa kasama yung Taiwan, Philippines. So, sanay na kami ron. So, inihiling ko sa Lord, yung lakas ko galing sa iyo. Supernatural ako. May tungkulin ako eh. Kami, dami namin turbulence sa dinaanan. Nakakalagoy aeroplano. Paano ka makakatulog nun? So, inubos ko po yung time ko sa aeroplano, magbasa, magpray. Dapat ganon. Naintindihan niyo ko. Kahit siya ka nandoon, kasama mo, Lord, kausapin mo. Ako, naliligo ko, kinakausap ko siya. Holy Spirit, matatapos na po tayo rito sa paliligo. Mauna ka lang sa pupuntahan ko, ikaw ang makita nila, maramdaman nila yung presence mo pag tumayo ako kahit ala pa akong sinasabi. Palagi pong ganon. Holy Spirit, aalis na tayo, pupunta tayong Australia, pupunta tayong New Zealand, pupunta tayong Amerika, pupunta tayong South Africa, South America, pupunta tayo sa Mexico. Saan tayo pupunta? Nakaredy na po tayo, Lord. Salamat sa pagsama mo, sa pagtulong mo. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Amen. Amen. Ayun po yung custom ko sa loob ng 39 na taon hanggang ngayon. Kaya sasabihin ng marami, kasi kung bakit kasi ugod-ugod na yan si Pastora, kasi 70 na yan eh.
Normal na uugod-ugod. Kasi pag 70 ka na, sabi ng mga doktor, yung mga buto mo numinipis. Yung mga litid mo nininipis. Doon ka naniniwala sa doktor, si Moses, 120 edad nag-aayuno ng 40 days, umakit pa ng bundok ng Mount Nebo Kayang-kaya niya. Si Peter, unang namatay, 70 plus si Peter nang mamatay. Around 74 or 77, something like that. But 70 plus, walang accurate na number. Amen? Pero ang pakalakas ni Peter. Nagabing biyahe. Dapat kinukumpit yung word of God, Lord, nakatira ka sa akin. Ikaw yung supernatural strength ko, ikaw yung supernatural health ko. Ikaw yung vitamin C ko. Ikaw yung vitamin A ko, ikaw yung vitamin D ko, ikaw yung vitamin F ko, at ikaw yung vitamin G ko. Glory. Border, Canada, Niagara Falls. Tumawid kami, pumunta kami ng Buffalo, New York. Ayan lang border. Paglagpas mo, Buffalo, New York. Ayan lang siya. Dito, ibang side ng Niagara yung makikita mo. Paglagpas mo ng Canada, Buffalo, New York, ayun na yung pinakamalaki kasi andyan yung Niagara State Park, hektaryang lupa. Makikita mo yung flow ng tubig ng Niagara. Falls, well known sa buong mundo yun, kaya lang sa ibang view. Dito naman, ibang view. Kasi malaki siya, maluwang, hindi natatapos yung flow ng tubig. Pag baba mo rito, kainit. Border lang yan. Ito lang yung pagitan niya. Naglagay lang sila ng structure, immigration ng Amerika. Ayan na yan. Ang init. Dito ang lamig. Ang dating mo noon, kumbulisyon. Lamig. Sa lubong doon, init. Yung mid na tinatawag. Kaya marami ron, maiitim. Tsaka yung iba, nahihilo. Sa amin, walang effect. Kasi sabi na Lord, sa panahon ng tag-init, poprotektahan ko kayo. Sa panahon ng taglamig, poprotektahan ko kayo. Hindi po tayo dapat maniwala sa takbo ng pangyayari na normal ito. Hindi ka naman taga-mundo, taga-langit ka. Sabi ko, taga-langit ka. Amen. Pag 60 ka na, sabi ng mga taga-doktor ng mga mata, okay na magkataratak at glaucoma kasi kasama yan sa pagtanda. Ayun, kaya yung iba, tinanggap niya. Kaya kahit wala naman siyang katarata, nagkatarata siya. Wala siyang glaucoma, nagka-glaucoma siya. Kasi pinaniwala mo yung sabi ng doktor. Kung yung confession mo, kay 70 ako, kay 80 ko, maliwanag mata ko. Nawawala ng kabuluhan yung pagtira ni Jesus sa inyo. Nasasayang. So I'm closing. Hindi problemang maniwala tayong sinasabi niya totoo. Ang problema, we don't expect the fulfillment of His promises. Kung nagbilang lang itong mga Marys na to, hindi sila papagalitan ni Jesus. Amen. Hindi sila marirebuke lahat. Wala nagbilang Huwag po tayong gumaya sa kanila na yung mata nakatingin sa crucifixion at saka doon sa death ni Jesus sa tomb. Walang resurrection. Pero walang sinabi si Jesus na ganon. Ang sabi niya, pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay ako mula sa mga patay. Walang nagbilang Na-stack up sila ron sa negative. That is the lesson. Now I'm closing. Magpasalamat na kayo araw-araw na tinanggap niyo lang ang pangako ng Diyos because now is the time of prophetic fulfillment. Expect po natin na yung mga pinangako niya ay ginaganap niya araw-araw. Kaya dapat alam ninyo ano yung mga ipinangako niya. Ako, papasalamat ako sa Lord mamaya. Pag ako nalang mag-isa, nakwento ko na kay nanay, na ipapagpasalamat ko yung prophecy na sinabi ko sa kanya. Nakita ko yung malaking warehouse, puno ng pagkain ng Mission of Love. Sabi ko, Lord, salamat po. Salamat sa warehouse, punong-puno ng maraming pagkain para yung nagugutom, mahirap ay mapakain namin. Kasi mahirap ka magpasalamat sa kanya kung hindi mo alam kung ano ipapagpasalamat mo. Dapat alam mo yung pangako niya, kaya dapat binabasa mo. Naintindihan mo. At kung nagkamali ka ng confession, negative na labas sa bibig mo, baguhin mo agad, ihingi mo ng tawad. Tuwan-tuwain Diablo pag sinasabi mo, pastora ka, ayoko na, sawa na ako, pagod na ako. Sabi ng Diablo, ako dapat nagkukumpes nun, kinuha niya.
Amen? Amen? Ba't di kayo tumatawa? Sabi ng Diablo, ako yung nagkukumpis doon. Kukumpis ko na nga, siya naman yung kumuha. Nauna lang siya sa akin. Sabi ng Diablo, ako magkukumpis, sasawa na ako, pagod na ako, talo na ako, ayoko na, hindi ko kaya mga living like Jesus people. Ikukumpis ko na, isisigaw ko, ipaparinig ko sa kanya, bigla siya nagsalitang, ayoko na, pagod na ako, titigil na ako, magtatrabaho na ako. Aba, ano nangyari sa kanya? Yung aking statement kinuha niya. Dapat magbago ka, baguhin mo ka agad. Lord, I don't mean what I say. It's only a joke. And this is my statement. I'm born a winner. I am victorious. I am more than conqueror. I will dance and praise Him no matter what comes my way because the greater one lives in me. His name is Jesus. I am born a winner. Ano tayo po yung na-demand, may warrant of arrest tayo. Sabi nung sa akin, anak, magturo ka, bumiyahe ka. Walang makakahawak sa'yo. I-dismiss ko yung kaso. Wala pong appearance yun. Si nanay takot na takot pag nakarig ng ugong nasa Brookside ba yun? Sa Kainta. Pag may dumadaang pulis, si nanay hindi nakakatulog kasi akala niya arestuhin ako. Tuturo ako. Mapayapa ako, naniwala ako sa sinabi ng Lord. Pero imposible yun. Imposible yun. But I choose to believe. Turo ako. Turo, 3 weeks. Hindi ko ma-eksakto, 1 buwan mahigit. Dinismiss ng Lord yung kaso, walang appearance. Totoo ang sinabi niya eh. Maniwala ka lang sa sinasabi niya. Ay kung bakit si Satanas nagsasalita, inaalis niya attention niyo sa sinasabi ng Lord. Huwag tayong gumahin sa mga 10 spies. In Numbers 13, 17 to 30, pinapunta ni Moses doon sa Canaan kasi yun yung promise lang na binibigay ng Lord sa kanila. Sabi nung 10 nung bumalik, Moses, nandoon yung lahat ng pagkain, nandoon yung honey, nandoon yung grapes, nandoon yung mga olive, nandoon yung lahat ng kailangan natin, yung barley, yung wheat, hitik yung lupa sa kasaganaan. Kaya lang, ayan, alam niyo, ang faith, walang if, walang but. Walang if at walang but. Huwag tayong magsalita ng may if at but. Wala kang tatanggapin sa Lord. Kaya lang, higante yung mga tao ron. Nakalimutan na nila si Pero at ang Egypt, ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, nilupig ng Diyos. 10 judgment yung pinora out niya, si Pero sumurrender. Ito pang bansang ito na hindi ito kasing lakas ng Egypt. Nagalit ang Lord, hindi po nakapasok yung 10 tribo. 2 lang nakapasok. At sila po yung taga-oras ng himala na ang kinukumpes, kaya natin to. Bigay ng Lord sa atin to. Atin ito. Panalo tayo. Walang pwedeng tumalo sa atin. Pinulpil ba ng Diyos yung sinabi niya kay Joshua, no man will be able to stand in the days of your life. Pinulpil ba? Yes. Ilan pong battle dinaanan ni Joshua? 32 po yung stronghold. 45 cities na winasag ni Joshua. 32. Hindi pa nga niya naubos yung iba Kaya doon sa Joshua 13, sabi Lord, Joshua, marami pang syudad ang hindi mo pa naubos, just move on. Pero sa dami ng dinaanan ni Joshua ang battle, mabibigat, pahirap ng pahirap, but not once na may tumalo kay Joshua kasi pinangako ng Diyos. Kaya, let us meditate the promises of God. Wala kayo ipapagpasalamat sa Kanya, malibang alam niyo ano ipapagpasalamat sa Kanya. Ano ba sinasabi niya? Hindi tayo pwedeng mabuhay by chances. Unbeliever po yun, not us. Ang kinabubuhay natin ay ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo believer because we believe Him. Kaya nga tayo tinawag na biblical Christian because we are in Christ. And Christ is in us and we are one. Do you get that? Magpasalamat na po ay sa kaganapan ng mga pangako ng Diyos. As you expect it every day, thank God for its fulfillment every day. That you believe, you have it. Just believe and you will see it. I said, just believe and you will see it. Ang sabi ko, just believe and you will see it.
At para wala pong harang sa faith nyo, this is how you protect your faith. Number 1, maintain the purity of your heart. Nawawala na lang po ang faith ninyo pag hindi siya iningatan. At ang unang pag-iingat, panatilihin niyang malinis puso niyo. Hanggang malinis ang puso niyo, yung faith lalabas. Kapag may ginawa si Satan pangit, sayawan mo. Amen. Lundagan mo. Awitan mo. Ideklara mo yung tagumpay na ipaalala mo kay Satan, talo na siya more than 2,000 years ago. At ala kang panahon sa kanya. Huwag kang lulugo-lugo riyan. Amen. Do you get that? Lagi kang humiti. Alam niyo po, lahat ng holy may power. Ngumiti ka, be a smiling men and women of God. Lagi kang ngumiti. Ano po ba yung tanda na ang isang babae masaya sa asawa niyang lalaki? Ito, totoo po ito. Ano po ang tanda na yung babae masaya sa asawa niyang lalaki? Number 1, hindi po siya tumatanda. Gumaganda po siya. Kahit nagkakaedad. Ikalawa, maligaya siya. Lagi siyang nakangiti. Yan po ang basihan. Pag yung asawang babae masaya sa asawa niyang lalaki. Kahit siya po yung nagkakaedad, kita mo, hindi siya tumatanda. Lagi siyang blooming. Lagi siyang blooming, lagi nakangiti. Yan po ang basihan. Maging masayahin po kayo. Kasi kahit lumungkot kayo, problema kayo, magsalita kayo ng pangit, wala namang magbabago rin, lalala lang yung problema mo. Biblical. Sayawan mo siya. Ngitian mo. Pag may nireport laban sa'yo, ngiti ka lang. Amen. Anong sabi ng Psalm 2:1 hanggang 6? Nagplano ang buong mundo laban kay Christ and the Holy One lap in His throne. Ngumiti lang po siya. Ngumiti lang sa trono niya. Tinawanan niya lang ang lahat ng bansa na nagpaplano laban sa kanya. Dapat ganun. Huwag tayong maniwala kay Satan na papalungkutin ka. Sinabi ng diablong, pangit ka. Ngumiti ka, pakita mo sa diablong, napakaganda mo. Napakapogi mo. Amen. Kaya nga po tayo anak nagpa-cancel sa Canada. Hindi raw siya binibigyan ng asawa niya ng pera. Disaster yung pag-aasawa niya. Sabi namin ni nanay, kain ka muna rito. Kasi katabi namin sa upon. At pagkatapos dito, magpuri ka na magpuri. Iisip siya. Hindi siya binibigyan ng asawa niya ng pera, tapos magpupuri pa siya. Oo, magpuri ka. Magpakaligaya ka sa Lord. Problemado ka na nga sa asawa mo, hindi ka pa magpapakaligaya sa Lord. Dito ka humarap sa Lord, magpuri ka, magkakapera ka. Amen. That is how you overcome situation. Kung sino yung nagpapalungkot ng buhay mo, huwag mong problemahin yun. Punta ka sa nagpapasaya ng buhay mo kay Kristo. Magpakaligaya ka sa Kanya. Always turn to the Lord. He's waiting for you. Ikalawa, live a life of prayer. Kasi yung faith, pinakikita yan through praying. Samahan mo ng fasting. Nagtalo yung prayer and fasting, sign ng faith yan. Pwede kang nagsiselebrate na fasting ka at nagpipray ka. Isang powerful celebration niya, lumulog ka, lumulundag ka. Yan ginagawa ko eh. Nag-aayuno ako, nananalangin. Pero nagpupuri ako sa Diyos. Pasasalamat ko sa Diyos yun habang nag-aayuno ako at nananalangin. Sumasayaw, kumakanta. Hindi lang puro prayer, hindi lang puro warfare. Habang nag-aayuno ka, nagpupuri ka. Papasalamat ka sa Lord, sa biyaya. Be prophetic, be apostolic. Pasalamat ka. Lord, thank you sa fulfillment ng prophecy. Kanta ka. Ako, pag-isip ko sa umaga, oh, I love you, Lord. There is none like you. He has done great things. Ililig ka ng Holy Spirit, kantahin mo yung kanta na yun. Tapos sayaw ako. Iko tayo. Kasi kung ano ka sa kwarto, dapat ganun ka sa pulpito. Ganun ka sa bahay ng Diyos. Meron pong problema mundo eh. Paano maiwasan yung pagtanda? Sabi ng marami, yung laman ng usa. Alam niyo yung mga stem cell? Pampabata daw. So, wala po tayong against. Kung nakakatulong wala tayong against. Pero ito po ang solusyon sa pagtanda. Jesus make me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. The more you are glad, the more you look young. Siguro po, mga 30 minutes po mahigit, o baka umabot pa ng 1 hour po yung kantang, I'm gonna dance and praise Him.
It doesn't matter what comes my way. Hindi ko po alam yung kanta na yun. Kinanta ng Holy Spirit. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I am born a winner. Aurelius, kinakanta mo yan eh. Yung diablo, istambay pa ba sa bahay mo? Kayo po magpasaya ng atmosphere ng bahay at buhay nyo. Kami ni nanay, wala kami pinag-uusapang problema sa ministry. Basta kami ni nanay, masaya kami. Lakad-lakad kami. Holding hands kami. Amen. Lang yung buhay. In closing, to celebrate means to proclaim, to speak, to shout, to declare, to prophesy. It involves singing, dancing, clapping of hands, rejoicing, shouting, leaping, jumping, and on and on and on and on, thanking Christ for the victory He accomplished for you. Marami pong reason para tayo mag-celebrate. Ito na po ang panahon ng kaganapan ng pangako niya at propesiya. Kung nagbilang lang ang mga Marys at mga alagad, walang mapapagalitan si Jesus. Ang sabi niya, pagkalipas ng 3 araw, nagprapisi na po ko lang paulit-ulit pag dumating ang 2024 onward. Amen! Now you understand, our glory days are here. What God is about to do to us is far bigger and greater than what we as think and even understand. It is happening now. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.